Magandang araw mga giliw kong taga-subaybay. Halina tayo magbasa ng Biblia. Exodo chapter 20, ang 10 utos. Ito ang sinabi ng Diyos, "Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alin man sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa kaikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ng pangalang Yahweh, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, ang mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ikapitong araw, itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong mga ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog, tunog ng tambuli, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag ang Diyos at baka kami mamatay." Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong matakot, sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Ibig lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya, pagkat ayaw niya kayong magkasala." Ngunit nanatili rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumalapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita, narinig ninyo ako'y magsalita mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan, maging pilak o ginto. Gumawa kayo ng altar na lupa, at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Doon ninyo susunugin ang handog ninyong mga tupa at mga baka. Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Ako'y paroroon at pagpapalain ko kayo. Kung gagamit kayo ng bato sa altar na inyong gagawin, huwag ninyong tatapyasin. Kapag tinapyas ninyo, hindi nakarapat-dapat sa akin. Huwag kayong aakyat sa baitang ng altar kung wala kayong salawal." Exodus chapter 21, ang batas sa mga alipin. Ito ang tuntuning ibibigay mo sa bayang Israel. Kapag ang isang tao ay bumili ng aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makalalaya na siya na hindi kailangang tubusin. Kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa siya ng nabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkaalipin ay ikinuha siya ng asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang mga anak ay may iwan sa amo, siya lamang ang lalaya. Ngunit kung ayaw na niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan, sa tabi ng hamba ng pinto, at bubutasan ng isa niyang tainga. Sa gayon, magiging alipin siya habang buhay.
Kapag ipinagbili ng ama ang kanyang anak na babae upang maging alipin, hindi ito palalayain tulad ng aliping lalaki. Ngunit kung siya'y ibinilang na asawa ng kanyang amo, hindi siya maibabalik sa pagkaalipin. Kung hindi na nasisiyahan sa kanyang amo, siya'y ipatutubos nito sa kanyang sariling angkan. Hindi siya maaaring ipagbili ng amo sa mga dayuhan. Hindi ito makatarungan sa kanya. Kung siya na may binili para sa anak ng amo, ituturing siya nito na parang tunay na anak. At kung mag-aasawa ng ibang lalaki, siya'y patuloy na bibigyan ng kanyang kakanin, daramtin at mga karapatan bilang asawa. Kapag hindi natupad ang tatlong bagay na ito, dapat siyang palayain na hindi na kailangang tubusin. Sino mang manakit at makamatay sa kanyang kapwa ay papatayin din. Ngunit kung hindi niya sinadya o binalak ang pagpatay, ang nakamatay ay mas maaaring magtago sa lugar na itatalaga ko sa ganitong pangyayari. Ngunit kung ang pagpatay ay dahil sa galit, darakpin ang pumatay at papatayin kahit siya magtago sa altar. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay papatayin. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay papatayin. Sino mang manungayaw sa kanyang ama o ina ay papatayin. Ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi parurusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at nakaladkad uli sa katagalan kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay maratay, siya ay aalagaan ng nanakit at babayaran pa ang panahong hindi niya na ipagtrabaho. Kapag sinaktan ng isang tao ang kanyang alipin, maging babae o lalaki, at ito'y namatay noon din, parurusahan ang taong yaon. Ngunit kung ang alipin ay nabuhay ng 1 o 2 araw, hindi parurusahan ang amo sapagkat kanya ang alipin. Kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao at dahil dooy nakuna nito, ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihilingin ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng tagahatol. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, parurusahan ang nakasakit, buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, o galos sa galos. Kapag pinalo ng amo ang kanyang alipin, lalaki o babae, at ito'y nabulag, palalayain niya ang aliping yaon bilang kabayaran sa mata nito. Ganoon din ang kanyang gagawin kung ito'y mabungi, bilang kabayaran naman sa ngipin nito. Kapag ang isang baka ay nanuwag ng tao at namatay ito, babatuhin ang baka hanggang sa mamatay, ngunit huwag kakainin ang karne nito. Walang pananagutan ng may-ari ng baka kung ito'y dati ng manunuwag, ngunit pinabayaan pa ng may-ari matapos tawagin ang kanyang pansin, papatayin din siya kapag nakamatay ang baka. Gayunman, kung hahalagahan ang buhay ng namatay, babayaran ito ng may-ari at hindi na siya papatayin. Kahit bata ang mapatay ng baka, iyan din ang tuntunin. Kung alipin ang napatay sa suwag, ang amo ng alipin ay babayaran ng may-ari ng baka 30 pirasong pilak ang ibabayad at babatuhin ng baka hanggang sa mamatay. Kapag naiwang bukas ang isang balon o kaya'y may humukay ngunit hindi tinakpan at may baka o asnong nahulog doon, ang nahulog na hayop ay babayaran ng may-ari ng balon, ngunit kanya na ang hayop. Kapag ang napatay naman sa suwag na ay baka ng iba, ipagbibili ang nanuwag at ang pinagbilhan ay paghahatian ng 2 may-ari, pati ang karne ng bakang napatay. Ngunit kung ito'y dating nanuwag at hindi ikinulong ng may-ari, ay papalitan niya ang napatay na baka at ito na may kanya na. Akin pong binasa ang Exodo Kapitulo 20, ang 10 utos. Kasunod po nito ang Exodo 21, ang batas sa mga alipin, mga batas tungkol sa mga karahasan.
at ang pananagutan ng may-ari. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Salamat po sa inyong panonood o pakikinig. Naway pagpalain po niya ang ating mga buhay. Amen. Hanggang sa muli mga giliw kong taga-subaybay.